So hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist yan, sa ating spiritual life and random topics in life. Ngayon ay August 1, August 1st 2024. Ano ngayon, alas 12:20 ng tanghali. So ngayon mag-usap tayo ngayon sa ating spiritual life and random topics in life. So itong spiritual life and random topics in life is mga 2 o 3 linggo ko na ito iniisip. So medyo matagal-tagal itong idea. So ang topic ko ngayon is bakit tayo hindi nagkasawa ng maaga. Okay. So ano mga explanation ko or reason or bakit. Okay. Kailangan natin intindihin yung history or yung sitwasyon namin, yung background at ano. So last few weeks, months, ito mga ginagawa ko. Ito formula. Sa mga load, high number, total niya. Basta maganda to. Nakakalito lang sa hindi, pero ito yung ginagawa natin matagal sa Amerika at sa Pilipinas. So, ito. Hindi ka pala natin na matagal. Walaking gastos. Walaking panahon. Pero pag matapos din yan, bongga din yan. Okay. So, pag-usapan natin ngayon kung bakit talaga. Marami kasing nagtatanong sa akin kung bakit. Kasi may iba ma-offense o masasaktan. Pero isasabi ko lang ang reality. Kung ano ang sitwasyon based sa spiritual life and random topics in life. Balik connection siya, connected. So, bakit iba ako sa karamihan? Bakit tayo ganito pa rin hanggang ngayon? Or base ko lang sa mga observation ko, based through experience, based through the years, at based sa study at research sa mga interview at saka sa mga news. So una, bihira lang naman mayaman ka, yung magulang mo. So halos lahat, maraming karamihan na hindi mayaman, yung laking mahirap or poor person lang, mga magulang. So, alam na natin na may mga low person, hindi naman sobrang hirap. Meron namang, hindi kami sobrang hirap, bali tama-tama lang. May iba talagang napakahirap talaga sa squatter tumira, sa mga sapa, sa dagat, tabing dagat. Pero kami noon nasa mga middle, hindi super mayaman talaga na maraming bahay, sasakyan, yung mga ganon, hindi. Marami lang kami magkakapatid. So, based sa experience ko sa ang nanay tatay ko, nakikitira din kami sa lola ko. So medyo hindi din mature yung parents namin noon. Pero sa ngayon, lumaki tayo na tamang-tama lang. So sa gusto ko sa pagdating sa future time, sa family times ko, gusto ko na planado ba? Gusto natin na maganda ang pupuntahan. Kung papasok ka sa isang sitwasyon, hindi natin kailangan na mag-regret, magsisi ba na bakit ganito. So inihambing ko, titignan naman natin yung sitwasyon ng iba at yung sa sarili ko. Okay, ganito yan. So hindi ko naman, ang disclaimer lang, hindi ko naman sinasabi na hindi na kayo mag-asawa, hindi ko naman sinasabi na mag-asawa ng maaga. Importante lang natin na tanungin mo natin yung mga libro, tanungin muna natin yung mga sitwasyon, titignan mo muna based sa Bible. Okay, ano mga tama at hindi. Kasi ngayon ang mga tao kasi iba-ibang opinion eh. Iba-ibang buhay, iba ang pinagdadaanan, pero titignan natin ano ang tama. Diba? Legal ways ba? Yung mga the right foundation. Kasi marami kang maririnig ngayon, makikita sa kapamilya mo, kapitbahay mo na, oh, makisama ka ng maaga ngayon. Wala na kailangan nagkasal sa banig na, di ba? May nangyari na pagkatingin nila, di ba? Pero ang katanungan dyan, kung magbabasa tayo sa Bible, o kung tatanong tayo sa mga legal basis, di ba, sa mga police, sa mga judges, di ba, sa batas sa mundo at batas sa earth, sa langit, di ba? Mag-iiba kasi yan. May iba kasi tatlo yan. May batas sa sarili mong batas, may batas sa langit based sa Bible, at may batas sa lupa dito sa earth or being citizen. Kasi ngayon, mga tao kasi ngayon, maraming guilty sa sasabihin ko ngayon. Okay, 2 video lang gagawin natin ngayon. Pati rin bukas. Ang nangyayari kasi dito sa ating sitwasyon, ginagawa lang nilang normal.
normal na wala lang, magkasala lang, di ba? Well, hindi nila binabasa ang Bible or alam man nila, hindi nila gagawin. So, hindi rin ako nagkasala ng maaga kasi gusto natin na hindi tayo magkasala sa Bible. Yun ang number one reason. Love natin si God Yahweh. Okay? Love natin ang Bible. Yun ang number one na mag-iwas tayo sa fornication. At saka, tawag ito, fornication at saka adultery, yung mga ganun. Kasi magigtalik na hindi kasal, kasalanan talaga yan. Number one is, pangalawa is yung magsumama sa mga unbeliever. Iba yung isip nila, yung mindset. Kasi alam natin kada tao, pero ang most common ngayon, okay, most common, di na virgin. Okay, marami nangyayari. Kami, nangyayari na sa ganun, sila yun. Pero sa akin, binago ko, iniba ko yung sarili ko. Di ko kagaya sa kanila kasi tatanungin natin anong tama. Find the right way. Hanapin ang tamang daan. Kasi sa kanila, bakit ganun, di ba? Mayroon ako kakilala sa Taguig na babata rin mga youth. Na bakit ba daw hindi ko mag-asawa ng maaga ngayon? Knowledge pa rin daw ang nalalaman ko or ganito pa rin itsura ko. Sabi ko sa kaya blooming siya pero kakabata ko lang naman yun sa mga youth. Pero ang katanungan ko diyan most common may bata na lumaki na sila, di ba? Ang number one reason diyan is sumama ka sa unbeliever. Pangalawa, hindi kasado. Yun ang kinakatakutan ko talaga. Pangatlo is saan ka magkuha ng pera pang finance sa bata mo? Hanap buhay or any source of income. Pang-apat, may kaalaman ka ba? Okay? Hindi lang kasi yan na lalabas lang yung bata dyan, okay na, wala ka nang gagawin. Kahit hayop lang guys, yung mga aso, or kahit pusa, kailangan mong vaccination yan, kailangan mong linisan. Hindi naman tayo takot. Okay? Hindi naman tayo. Ang masasabi ko lang, ang mapupunto lang, there's right time for everything. Diba? May kasabihan sa Bible sa Ecclesiastes na there's time for everything. Hindi pwede na maaga ka pa, 15 pang edad mo, hindi ka pa nakapagtapos, pamangkin ko nagluluto, hindi ka pa nakapagtapos sa pag-aaral, tapos jojo lang, hindi ka nagpakasal, wala kang hanap buhay. Yun ang inatakutan ko. Then pag lumaki ng bata, iiwan mo na siya. Sino ang magbabantay sa bata mo? Saan ka magtatrabaho? Yun ang ayaw ko talaga. Gusto ko kasi na may hanap buhay at babantayan mo ang bata. Sa akin at alam mo na yung dapat gagawin sa bata. Kasi hindi lang yan basta bata lang. Kasi pag ang bata lumaki lang yan, wala sa tabi mo, ang number one dyan na problem, talagang matigas ang ulo dyan, maging rebelde yan, hindi mo magpagsabihan yan, basta padalhan mo lang ng pera ang bata, basta ganun, wala ang presensya mo, wala ang tabi mo, wala ang guidance, ang mangyayari talaga dyan, disgrasya talaga. Number one sa disgrasya is mga tamang asal. Pangalawa is paano sila mabuhay. Yun na kasi nagmamadali sila. Sabi pa ni ate na hindi racing talaga yan. Tama naman sabi ng ate ko, pamilya ko, na mga babae nagsasabi sa akin na hindi talaga racing yan. It means last 10 years ago, tama talaga sinasabi nila na hindi talaga siya racing. Hindi talaga siya madaling pasukan na sitwasyon. Ngayon, ang iba, parang ginagawa lang nilang simple. May bisyo pa sila doon, mag-inuman pa sila doon, magsisigarilyo pa, then may pamilya sila din, asawa din, pagkatapos hanap buhay lang, ang trabaho lang aasahan mo, magkano lang naman ang sahod salary wages, then yun lang asahan mo. Mayroon naman, pero tama lang kung iisipin mo ang logic. Siyempre nadala lang kasi bata pa daw sila ngayon mataki na yung bata nila, sabihin natin fast forward, malaki ng bata nila ngayon. Yun lang din na medyo lumaki lang sila dyan na then ang tamang asal nila, di mo maturuan sa pagtatrabaho kasi yun lang din ang sakit sa ulo, kakati yung utak mo sa kakaisip kong parang nagsimula ka sa trabaho, hindi mo alam kung paano mo siya tatapusin.
bahala na ang bata doon. What if kung hindi sila naturuan ng tama, siyempre ang galit, hatred. Talent yan ang pagpapalaki ng bata, pagdisiplina, pagturo. Hindi yan madali. Ang pag-provide din sa kanila. Kung hindi yon magawa ang dalawa na yon, kasi wala kang trabaho, tama lang. Siyempre, ang hatred sa bata nandun. Yun lang din na, gusto naman lahat. Pero medyo makikita mo sa sitwasyon, sila lang, decision lang nila yun. Pero based sa Bible, based sa tama, ano talagang tamang gagawin. Gusto kasi nila maghilig sa shortcut. Diba? Hindi nila gusto nga, kailangan paghirapan, kailangan step by step. Hindi, gusto nila na jump agad. Kung step 1, level 100 ka agad. Kung sa grade 1 pa, sa laro yun ha. Kung sa elementary pa, sa school pa, grade 1, tatalon agad sa college. Isipin mo, anong kakayahan ng grade 1? Tatalon agad sa sa college. Diba? Grade 12. Mahirapan talaga kasi batang-bata ka pa. Tapos wala ka pang pera, wala ka pang trabaho, then you're supposed to be, hindi ka Jujay, excuse me. Aso. Kahit aso, guys. Bait. Yun lang din ang masakit na katotohanan. Kasi hindi parang sa kanila madali lang ang sitwasyon. Matuwa sila, pero actually parang na-discourage sila sa akin, di ba? Kung nagpapamilya ka lang para magkasakit ka pagkatanda mo, or ano, ay alam mo na kung bakit ka nagkasakit, kasi wala kang panahon, hindi mo ka pumunta sa doktor, hindi tamang kinakain, walang alam, nagmamadali lang para sa trabaho at kita. Hindi naman siya masama, nag-aaral ka, pero actually pagkatapos ng lahat ng gagawin mo, magkasakit ka, wala naman na lahat ng pera mo, wala lang. Kung mag-stroke ka lang, ma-high blood, diabetes ka, ano mo ba yung pera? Ano ba mangyayari sa buhay mo? Wala. Di ba? Pag lumaki ng bata mo, sikasuhin ka ba? Alam niya ba? Kasi busy tayo. System lang tayo sa school at work eh. Hindi ko naman sinasabing masama. Ang problema lang dito is, hindi natin ginagawa ang tama. Karamihan sa tao, hindi ginagawa ang anong dapat gagawin, anong tama. Ang sa kanila, feelings ko lang, isip ko lang, tama na. Wala si God Yahweh sa kanila. Tatawag lang sila sa langit kung may problema na. Pero sa panahon na yung ganon, wala. Ang maiisip ko, pag lalo tayong sumusuway sa Bible, lalong dadagdag ang problema. Lalong lalala. Ako nga, nag-mature pa nga mukha ko pagkakasawa eh. Hindi naman tayo takot dyan. sa problema ng buhay, di ba? Sa buhay, may raming problema. Tatatanda ka talaga. Yung mga bata mong matigas ang ulo, ayaw maniwala sa'yo. Nandyan nga sila, pero hindi ka nga asikasuhin. Di ba? Nandyan lang sila, din hindi mo mautusan, hindi mo masabihan, hindi mo alam. Kasi bakit sila gano'n? Kasi tayo lang din ang masisisi. Mali ang ginagawa natin. Kung sa math formula pa, kung mali ang sinimulan, mali din talagang ending. Hindi mo ma-excuse niya na, okay lang yan lahat. Wala ang blessing ni God Yahweh dun. Wala. So it means, sa mindset natin, yun ang mali. Ginadjudge nila ako daw, ganito lang ako, tanggap ko. Pero ang problema sa kanila, ang may Bible verse doon na kung may pamilya ka, kung hindi mo ma-provide sila, kung nahirapan pa lang ka sa sarili mo, wag na lang, di ba? May BBS pa nga yung nakaraan eh. 5 days pa nga, nagluto-luto pa lang sa kusina. Iyak na sila. Sabi ko, yung sa kusina pa lang, pagod na kayo. Paano na mag-asawa kayo? Kala nyo madali? So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Patuloy na tayo sa ating next video, part 50, ano yata to, sa spiritual life and other topics life. Maraming salamat sa papanood po. Thank you po.